Naranasan mo na ba, yung maligaw? Yung tipong naglalakad ka lang sa isang kalsadang pamilyar na pamilyar sa'yo tapos Tapos isang kurap mo lang parang nag-iba agad yung hugis ng mga kanto, di ba? oo, eksakto. Yung hindi mo na mamukhaan yung mga building tapos biglang naging banyaga yung buong paligid mo. Kapag nangyari yan, lalo na rito sa atin, laging may isang kamag-anak o matanda na magsasabi sa'yo ng iisang solusyon. Oo, yung sikat na sikat. Baliktarin mo raw yung damit mo. Yan. At kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon na balot ka ng takot at pagkakalito, minsan gagawin mo na ng kahit wala namang lohika eh. Susundin mo na lang. Kasi nga sa mga sandali ng matinding panik, yung unang ginagawa ng utak natin ay kumapit doon sa nakasanay natin. May kakaibang comfort kasi na ibinibigay yung mga lumang tradisyon o pamahiin. Kahit hindi epektibo. Oo, hindi dahil epektibo sila sa siyensya, kundi dahil binibigyan tayo nito ng ilusyon ng kontrol sa isang sitwasyong hindi natin maintindihan. At yan mismo ang eksaktong sitwasyong bubulat-latin natin sa ating masusing pagtalakay ngayon. Para sa iyo na nakikinig, na laging naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa mga pang-araw-araw na karanasan, may hawak tayong napakakakaibang kwento. Napakaganda nitong source natin ngayon, ha? Oo nga eh. Nanggaling ito sa dalawang source. Una, isang Facebook post na isinulat noong Marso 12, 2026. Tungkol ito sa isang panaginip o mas tamang sabihin isang bisyon ng isang lalaking nangangalang Narciso o Lalo. Tapos yung pangalawa naman na yung recording mismo. Tama, yung pangalawang source natin ay ang mismong audio recording mula sa isang Zoom meeting na nangyari ngayong araw lang, Marso 15, 2026. Dito, pinaliwanag ni Narciso sa mga kasamahan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng naranasan niya. At alam mo, kung babasahin mo lang ito ng pahapyaw, isipin mong isa lang itong kwentong bayan. O kaya isa na namang kwento ng kababalahan. Oo, kasi pakinggan mo yung buod, Isang lalaki daw ang naligaw sa gitna ng syudad. Tapos naghubad ng pantalon sa gitna ng kalsada para labanan ng mga taong lupa. Grabe yung part na yan. Tapos sa huli, nakasalubong siya si Jesus na may hawak na plastic bag na may lamang literal na lupa. Kung ako ang makakabasa niyan sa feed ko, iisipin ko talaga anong nangyayari sa taong to. Medyo mahirap nga namang paniwalaan sa unang tingin. Pero linawin natin para sa mga nakikinig natin na hindi tayo narito ngayon para husgahan ng teologiya nito. Oo, hindi tayo makikipagtalo kung literal ba itong nangyari o hindi. Eksakto. Hindi natin naaalamin kung totoo ba o isa lamang itong napakakomplikadong metapora na nabuo sa utak niya. Ang talagang pinupunto natin dito ay ang pag-aaral sa pilosopiyang inilalatag ng kwento. Kasi may malalim na mensahe talaga eh. Meron. May napakalalim na mensahe rito tungkol sa kung bakit ba tayo kumakapit sa mga pamahiin at kung sino at ano ba talaga ang may karapatang umiral sa mundong ito. Kaya umpisa na natin sa mismong gabi ng pagkaligaw niya. Sa kwento ni Narciso, naglalakad daw siya pauwi sa Cagayan de Oro. Galing siya sa palengke at patawid na sana sa Corrales Extension. Para sa mga pamilyar sa lugar, ito ay isang napaka-ordinaryong intersection sa syudad. Oo, pamilyar siya rito eh. Nakita pa nga daw niya yung building ng Gaisano bago siya tumawid. Pero paghakbang niya, biglang nawala yung Gaisano. Isang iglap, nawala yung mall. Wala. Tapos nakita siya ng mga taong may kakaibang lingwahe na hindi niya maintindihan. Hanggang sa may narinig siyang dalawang tao, isang lalaki at isang babae na nag-uusap sa Tagalog tungkol sa bigas. Siyempre dahil pamilyar yung wika, lumapit siya. Yan yung paghanap niya ng pamilyar na tunog sa gitna ng matinding kalituhan. Totoo yan. Tinanong la doon sa babae, nasaan na ba ang Corrales Extension? Parang nililigaw yata ako ng mga taong lupa. Tapos anong nangyari? Ngumiti lang daw yung babae at itinuro ang likuran niya. Nandun naman pala yung Gaisano. Pero dito na magiging parang eksena sa pelikula ang lahat. Nang subukan niyang tumawid patungo sa mall, biglang naging napakataas na bakod ang gusali. Naging bakod yung mismong mall? Oo, at nang sumilip siya sa ibabaw ng bakod na yun, wala na yung siyudad. Ang nasa paligid niya ay matataas na bundok at sa kanan niya ay isang napakalawak na karagatan. Isang kumpletong pagkabura ng modernong mundo.
Teka, papasok muna ako dyan Bilang isang taong critical mag-isip, kapag may nagkwento sa akin ito, ang una kong iisipin ay baka sobrang pagod lang niya. Physical exhaustion. Oh, galing siyang palengke. Baka dehydrated. Baka nag-glitch lang ang utak niya na parang VR headset na nawalan ng signal, di ba? Isang sandali nasa kanto ka, tapos biglang naging bundok at dagat. Bakit natin titingnan ito bilang isang malalim na spiritual na mensahe sa halip na simpleng pagod lang? Magandang tanong yan. At yan din naman yung madalas na unang reaksyon natin sa mga ganitong karanasan. Pero kung titingnan natin yung sinasabi niya sa Zoom meeting, ang pagkawala ng syudad ay hindi isang random na glitch. Hindi siya glitch. Hindi. Ito ay isang sinadyang pagpapakita ng contrasts. Pansinin mo kung ano yung lumitaw, bundok at dagat. Ito ang kalikasan sa pinakapurong anyo nito. Kumpara sa siyudad. Tama, ang siyudad, yung gaisano, yung kalsada, gawa ng tao ito. Ayon kay Narciso, ipinapakita sa kanya na ang kalikasan at ang siyudad ay umiiral sa iisang espasyo. Nandun lang yung bundok at dagat sa ilalim ng konkreto. Bale nakapatong lang tayo sa kalikasan. Oo, at ang problema, kapag nakapokus lang tayo sa mga gusaling ginawa natin, nagiging bulag tayo sa mas malawak na realidad na mismong gawa ng kalikasan o gawa ng Diyos. At yung mga tinawag niyang taong lupa, dahil iba ang wika nila, bahagiin sila ng orihinal na kalikasang yun. Kaya pala nawala yung gaisano. Para pilitin siyang makita yung paligid na matagal nang natabunan ng semento. Eksakto. Pero syempre, dahil tao lang si Narciso, hindi niya agad na-gets yung pilosopiyang yun nung oras na yun Ang nakita niya lang ay dagat at bundok kung saan dapat may mall at inisip niyang pinaglalaruan siya ng mga elementals. Kaya pumasok na yung panic niya. Oo, kaya dito tayo papasok sa reaction niya, na para sa akin ay isa sa pinaka-interesante at aminin ko medyo nakakatawang bahagi ng kwento. Yung survival instinct niya na nakabase sa tradisyon. Eksakto. Nang maramdaman niyang nililigaw siya ng taong lupa, ano ang ginawa niya? Bumalik siya sa turo ng mga ninuno. Ang unang advice daw kapag nililigaw, magmura ka. Yung magagalit ka para matakot yung mga espiritu. Yan. So habang naglalakad siya, nagmura siya ng nagmura sa kalsada. Sinubukan niyang takutin ang mga espiritu gamit yung galit niya. Pero nakita niyang ang mga tao sa paligid niya, hindi man lang siya pinapansin. Walang epekto ang malutong niyang pagmumura. Dahil yung solusyong ginagamit niya ay para sa isang problemang hindi naman talaga totoo. Kaya lumipat siya sa mas matinding solusyon. Naisip niya yung isa pang pamahiin, yung maghubad daw ng damit para hindi ka na makilala o mapaglaruan ng mga espiritu. Ito na yung nag-i-escalate na yung panic niya. Imagine mo yung sitwasyon na naghubad siya ng ibabang kasuotan, naglakad siya na walang brief sa gitna ng mga nakasalubong niyang babae at lalaki. Hala, sa gitna ng kalsada? Oo, pinagtawanan lang siya ng mga tao dun sa panaginip niya. Sabi pa niya sa sarili niya, lulunukin na lang daw niya ang hiya niya, makabalik lang sa pamilyar na mundo. Pero kahit ginawa niya yon, nanatili siyang ligaw. At dito, gusto kong itanong sa iyo na nakikinig niya yon. Magandang pag-isipan to. Isipin mo, yung huling beses na nagpanik ka sa trabaho, sa relasyon o sa buhay mo. Hindi ba minsan imbes na mag-isip ng lohikal, sunusunod natin yung nakasanayan kahit wala namang sense? Ganyan na ganyan ang nangyari kay Narciso. At dito, binibigyan ni Narciso ng napakatalinong paliwanag ang sarili niyang kwento. Doon sa Zoom recording, nilinaw niya na ang bahaging ito ng pagmumura at paghuhubad sa kalsada ay hindi lang isang nakakabaliw na eksena. May ibig sabihin yon para sa kanya. Oo, sumisimbolo ito sa ating pagkapit sa mga maling impormasyon at maling turo ng mga nakaraan. Nagbubuksan ito ng isang mahalagang tanong. Kung iisipin mo, bakit ba hindi gumana ang mga ritual na ito sa kanya? Kasi wala namang taong lupa na nagliligaw sa kanya. Tumpak. Ang mismong pundasyon ng pamahihin niya ay mali. Pumasok siya sa sitwasyon na may dalang takot. Iniisip niya na ang mga hindi niya maintindihang nilalang, yung mga taong lupa, ay masama at kailangang labanan gamit ang pamahihin. Pero ang totoo, Ang totoo, pinagtawanan lang siya ng paligid dahil wala namang nananakit sa kanya. Ang nagpapaligaw sa kanya ay hindi ang mga espiritu kundi ang sarili niyang maling paniniwala.
Madalas sa buhay natin, gumagawa tayo ng mga demonyo mula sa mga bagay o tao na hindi lang natin maintindihan. Tapos, aaksya tayo ng enerhiya para labanan sila. Gamit yung mga solusyong wala namang saysay tulad ng paghuhubad sa kalsada. Grabe yung consequence kapag mali yung paniniwala mo, ano. Literal na ipapahiya mo ang sarili mo, maglalakad kang hubad, kasi ang tigas ng ulo mong maniwala na inaatake ka kahit wala namang umaatake. Mauubos lang yung oras at dignidad mo. Kaya siguro napagod na rin si Narciso dun sa bisyon niya. Sa kwento niya, sumuko na siya sa kalalakad at naupo na lang sa isang tabi. At dito na aakyat ang kwento sa pinakarurok nito. Yung pinaka-climax ng karanasan niya. Oo, habang nakaupo siya, nakita niya ang isang lalaki na may hawak na plastic bag. May laman itong lupa, tapos kinikiskis o hinuhubog ng lalaki yung lupa sa loob. Dahil siguro sa pagod ni Narciso, casual na lang siyang nagtanong. Sabi niya, "Best friend, ano yan?" Napaka-ordinaryong pagbati sa kung ano mang mangyayari susunod. Totoo, parang nagtanong lang siya sa tambay sa kanto eh. Pero pagtingin sa kanya ng lalaki, bigla niyang naramdaman at napagtanto na si Jesus Christ pala ang kausap niya. Walang takot na naramdaman? Wala siyang naramdamang takot o kaba, pagtataka lang, at ang sinagot sa kanya ni Jesus tungkol sa lupang hawak nito ay, ito ang born in quantity. Born in quantity? Tapos, bigla na lang siyang nagising mula sa panaginip na nakangiti. Ngayon, pag-usapan natin ito ng masinsinan. Teka lang kung ako ang makakarinig ng mensahe mula sa langit, aasa ko ng malatulang na lengguwahe. Mga malalalim na salita, di ba? Oo, pero born in quantity? Bakit English? At higit sa lahat, bakit gagamit ng terminong quantity na parang inventaryo sa isang pabrika o negosyo? Ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito? Iyan eksakto ang kinailangan niyang ipaliwanag ng mahaba sa kanyang mga kasamahan sa Zoom eh. Dahil gaya mo, ang unang naiisip natin sa salitang quantity ay mass production. Parang paggawa ng sardinas sa pabrika? Oo, parang ganun. Pero hinimay ito ni Narciso sa pamamagitan ng isang napakagandang metafora. Ginamit niya ang proseso ng pagtatayo ng bahay. Sabi niya, isipin niyo na ang mga taong lupa, yung mga elementals na kinakatakutan niya kanina, ay unang nilikha ng Diyos. Sila ang nagsisilbing skeleton o balangkas ng bahay. Sila yung mga espiritu na walang pisikal na anyo? Ama, ang tao naman, tayo iyon, ay ang skeleton din pero binihisan ng materyales. Ang materyales na ito ay sumisimbolo doon sa lupang hawak ni Jesus na kinikiskis niya. Nanggaling tayo sa alikabok at binigyan tayo ng pisikal na anyo. Teka, palawakin natin yung analuhiyang yan kasi sobrang ganda eh. Parang ganito ba yon? Kung ang isang tao ay isang fully furnished na condo unit na may pintura, pader at tiles, Sige. ang mga taong lupa ay yung bare unit, yung puro poste, bakal at semento pa lang na hindi mo pwedeng hawakan yung finish. Magandang halimbawa yan. Pero sa dulo ng araw, pareho silang kondo. Pareho silang bahay, magkaiba lang ng stage ng construction o uri ng materyales na ginamit. Napakagandang paglalarawan yan. Eksakto yon ang gusto niyang sabihin. At dyan pumapasok ang tunay na kahulugan ng salitang quantity. Hindi ito tungkol sa murang pagmamanufaktura. Ang quantity ay tumutukoy sa dami, lawak, at kabuuan ng lahat ng nilikha. Kasama lahat? Kasama sa quantity ng Diyos ang tao, ang mga hayop, ang bundok, ang dagat na nakita niya sa visyon, at pati na rin ang mga taong lupa. Lahat tayo ay born in quantity, ipinanganak bilang bahagi ng isang malawak na koleksyon ng buhay. So, wala palang nakakataas. Wala. Ang problema kasi natin bilang tao, masyado tayong nagmamataas. Iniisip natin na tayo lang ang espesyal dahil tayo yung fully furnished. Kaya natin tinatawag na demonyo o masama ang anumang hindi natin kauri. Binabasag niya yung ideya ng human supremacy na dahil lang hindi natin nakikita o hindi fully furnished yung iba, ibig sabihin kaaway na natin sila? Yan, mismo. Ulugan ng kasalitang demonyo. Oo, yung redefinition niya nito. Sabi niya, maliraw ang nakasanayan nating pagtingin kung ano ang masama. Ang tunay na demonyo, minsan ay nasa tao mismo. Yung mga nangungurakot, yung mga nananakit, yung mga nanlalamang sa kapwa, sila raw ang totoong gumagawa ng masama. E paano naman daw yung mga espiritu? Ang mga espiritu o taong lupa, ano lang daw ang ginagawa?
Nananakot lang daw ng mga taong matatakutin talaga. At ito ang pinakamabigat na realization ng buong pagsusuri niya eh. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ito, inaalis ni Narciso ang sisi mula sa mga hindi nakikitang nilalang, inilalagay niya ang responsibilidad sa moralidad ng mismong tao. Oo nga no, tayo pala yung may problema. Kasi isang scapegoat mechanism lang natin yan eh. Mas madaling sabihin na kinulam ako o pinaglaruan ako ng maligno kaysa aminin na naging pabaya tayo o may gilawa tayong mali sa kapwa. Pinapaalalahanan tayo ng bisyo niya na ang kasamaan ay hindi isang uri ng nilalang na kakaiba lang sa atin. Kundi isang gawa. Tama, ang kasamaan ay isang gawa tulad ng korupsyon o panloloko. Nakakahiya nga namang aminin na minsan mas halimaw pa ang tao kaysa sa mga nilalang na nasa folklore natin. Pero alam mo, sa gitna ng napakalalim na theological na diskusyon nito sa Zoom nila, may isang nangyari na gusto ko talagang isingit. Ano yun? Kasi tawang-tawa ako pero may malaking aral talaga. Tinanong kasi ni Narciso yung grupo kung ano ang pagkakaintindi nila sa born in quantity based sa paliwanag niya. Oo, naalala ko yung part na to. Isang miyembro, nagngangalang Miski, ang sumagot ng buong kumpiyansa, sabi niya, born to be alive. Na siyempre, kung magigets mo, ay isang napakasikat na disco song noong 1970s. Nagtawanan silang lahat dun sa meeting Oo, kalaunan inamin nitong si Miski na kaya sobrang labo ng sagot niya ay dahil habang nagtatalakay ng malalalim na espiritual na konsepto si Narciso, siya pala ay nagmamultitasking. Kumukuha siya ng mga damit niya. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mahalagang suriin pati yung dynamics ng meeting nila eh. Ipinapakita nito ang pasensya ni Narciso bilang isang guro. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagalit na hindi nakikinig ng maayos si Miski. Sa halip, inulit niya ng masinsinan yung paliwanag tungkol dun sa condo unit at bare unit na analohiya natin kanina. Pero higit pa doon, tingnan mo ang nangyari kay Miski bilang isang micro-level na halimbawa ng buong kwento ni Narciso. Teka, paano naging halimbawa si Miski? Isipin mo, bakit hindi nakuha ni Miski ang malalim na mensahe? Dahil distracted siya sa mga pisikal na bagay, yung pagguha ng damit. Bakit naligaw si Narciso sa umpisa ng kanyang bisyon? Kasi nakapokus siya sa mall at sa kalsada. Eksakto, dahil nakapokus lang siya sa Gaisano Mall, sa sementadong kalsada, sa mga gawa ng tao. Minsan, nakakaligtaan natin ang mas malawak na quantity ng ating paligid at ang mga malalalim na mensahe ng buhay dahil masyado tayong abala sa maliliit at pisikal nating gawain. Napakagandang connection yan Masyado tayong nakatutok sa paghahanap ng kanto ng Corrales Extension o sa pagtutupi ng damit natin na hindi natin napapansin yung karagatan at bundok na inilatag mismo sa harapan natin. Oo, nabubulag tayo ng mga pang-araw-araw na detalye. So, ano ang kabuoang lagom ng paglalakbay natin sa masusuring pagtalakay na ito? Nagsimula tayo sa isang literal na kwento ng pagkaligaw sa isang pamilyar na kanto. Umabot tayo sa isang lalaking naghubad sa kalsada dahil sa takot at maling pamahihin. At sa huli, narating natin ang isang malalim na realisasyon mula sa isang lalaking may hawak na plastik ng lupa. Ang realisasyon na lahat ng nakikita natin at pati na rin yung mga hindi natin nakikita na itinuturing nating ibang nilalang ay pantay-pantay na bahagi ng isang malaking disenyo o quantity. At kung itatanong mo sa sarili mo ngayon, bakit ito mahalaga sa iyo na nakikinig? Ito ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa paghubad sa kalsada kapag naligaw ka, ha? Sana naman, wag nilang gawin yon. Oo, wag naman sana. Pero seryoso, ito ay isang paanyaya na suriin ang iyong sariling mga modernong pamahiin. Sa lipunan natin ngayon, sinong mga tao, anong mga ideya o aling mga grupo ang agad mong tinatawag na demonyo o masama dahil lang iba sila sa iyo? Nakakabukas ng isip yan. Baka madalas nagiging biktima tayo ng sarili nating pag-uuri. Tinitingnan natin ang iba bilang kalaban dahil hindi natin sila naiintindihan o dahil iyon ang bulag na turo sa atin ng nakaraan. Ang mensahe ng Born in Quantity ay isang paalala na ang mundo ay mas malawak at mas inklusibo kesa sa mga makikitid na bakod ng ating mga takot. Isang imbitasyon para palawakin ang ating pag-unawa. At para sa ating pangwakas na kaisipan, isang bagay na gusto kong pag-isipan mong mabuti habang ipinagpapatuloy mo ang araw mo o bago ka matulog mamayang gabi. Ano yun?
Kung aalisin natin ang mga itinurong takot mula sa ating mga ninuno at titingnan natin ang lahat sa paligid natin bilang pantay-pantay na bahagi ng iisang malaking quantity, Magbabago ang pananaw natin. baka matuklasan natin na ang mga halimaw na kinatatakutan natin sa dilim ay hindi mga demonyong gustong manakit. Sila ay mga nilalang lang din na, katulad natin, ay naghahanap lang ng sarili nilang daan pa uwi. Maraming salamat sa oras mo at sa pagsama sa amin sa malalim na diskusyong ito. Hanggang sa muli nating paghahanap ng bagong kaalaman. Ingat!